Ito po talagang aaminin ko po sa inyo. Every time gumagawa po ako ng mga video, ang importance po sa akin noon, maiparating yung mensahe sa inyo ng biyaya ng Panginoong Hesukristo. And every day, talagang makikita naman po natin mostly ng mga nandito sa Daily Good Vibes natin ay pawang mga end times. Pero itong araw pong ito, kakaiba po talaga itong intention ko to make a video. Parang gusto kong gumawa ng video para yung awareness natin sa nakikita natin sa paligid, siguro i-accelerate natin ng konti, kasamahan na rin natin ng konti pangunawa. Napansin niyo ba yung oil? Kasi alam nyo, bilang meron din naman tayong sakyan kahit papano, sira nga lang po ngayon, kaya timing din. Timing. Dahil di ko kailangan, sira. Matagal ko hindi pinapagawa namin, no? Kaya mas na-enjoy namin na mag-commute ngayon. Okay lang. Pero pag dumating yung balikbayan, papagawa raw niya. So, baka bumili ng bago. Who knows? Tingnan natin. Pero hindi ko po iniisip yan. Yung nagrereklamo po yung mga tao nakakausap ko. Sobrang taas ng langis, ganon. Kaya alam nyo, ito parang kwentuhan lang po itong vlog natin ngayon, no? Video natin ngayon, kwentuhan lang tayo. Ito sinasabi ko lang po yung lumalabas sa kokote ko ngayon, sa na-observe ko. Bago magtapos itong 2025, nung nakaraang taon, may nagsabi, 2026, the worst year. Ayan na naman kayo, ako sa isip ko. Hindi pa kayo nagsasawa dyan. Alam niyo po kung bakit gano'n ang approach ko naman sa isip ko. Kasi, during that time, sa totoo lang po, katatapos lang nung, natatandaan niyo yun, yung September 23, 2025 rapture. Di ba, inano nila yon, binahagi nila yon social media, yung si Brother Joshua, no? I'm not condemning him. Excited lang siya sa pagdating ng Panginoon, kaya ganon. Huwag natin kukondem yung mga ganon, kasi mostly mas hinahangaan ko pa nga yung mga ganon, kasi they're very excited, so eager to promote Jesus is coming back soon, no? Hindi nga lang po nagkatotoo. Kaya nung di po yung nagkatotoo, maraming actually yung kapitbahay namin parang na-depress siya eh. Kasi gusto ko nang dumating ang Panginoon sa dami ng problema ko, sabi niya. Mali ang motibo mo, sis ka ko. Babae po siya. Balik ang mag-anak din namin. Mali kasi ang motibo. Hindi ganyan. You are eager for Jesus' return because you are excited to meet Him. Not because you want to escape your problems. Although, it's one thing also. Siyempre, pag dumating na si Jesus, makaka-escape po tayo sa mga problema natin. Sino bang ayaw? Ang hangin, at mga hangin dito, ha? Sino bang may ayaw? Siyempre, gusto natin, di ba? Maka-escape po na tayo sa problema sa mundo. Mahirap ang buhay sa mundo, kuya. Oh, yes, ako. Pero, you have that right desire sa puso mo, sabi ko, that when you say Jesus is coming, not because just want to escape your problems. Problems, madami, no? Sabi nga niya, mga bills, mga babayaran. Yan, gasolina, siya nagsasabi sa akin nun. Kasi meron siyang kotse. May kotse siya. Yung sakyan namin sira nga, di ba? Hayaan mo nang ganun. Matagal rin po sira yung sa amin eh. Last year pa. Kaya yun, mabalik tayo sa pinsan ko. Kaya gusto niya maka-escape muna. Hindi ganyan. Dahil di nga nangyari yung September 23, 2025. Ngayon nangyari po ganito. Nung hindi nangyari yon, syempre medyo humupa ng konti. Maya-maya, nung papasok na yung 2026, the worst year ever. Kana naman nila. Eto na ako. Hindi ko po binahagi ito sa iyo, pero sa puso ko, hindi ba sumasawa itong mga taong ito? Ako? Yan na naman. Ngayon, pag nag-infiltrate ka, o should I say, pag nagbigay ka na naman ng false hope sa tao, tapos inasahan niya, di nangyari yan. What do you expect? Kundi sila ay madadown. Yung iba mawawalan ng faith. Mawawalan ng faith din, kahit paano. Hindi mawawalan ng faith kay Jesus. Siyempre, nandun yun. Pero yung sa mga sinasabi, ng mga nangangaral, baka sa atin, mawalan silang faith. Yung sinasabi natin, mawalan sila ng faith, sinasabi natin, hindi sa Diyos, siyempre. Kay Jesus, nandun pa rin yun. Pero, mali ako eh.
Kasi pagpasok pala ng 2026, iba yung mga nangyayari. At saka pinapattern ko talaga sa Bible eh. Yung Old Persia, ito po yung Iran ngayon eh. Talagang hindi natapos yung conflict nila. Pinagmulan papunan. Akala nila dahil sa presyo lang ng gas, dahil sa gas lang o dahil sa oil or something. Hindi po yan ang pinagmulan ng conflict. Ang pinagmulan pa ng conflict niyan, biblical times pa. Nang magkamali ang desisyon si Sarai, pinasiping niya ang kanyang asawang si Abraham dito kay Hagar, na isang Egyptian woman na kanyang alipin. Nagkaanak sila, di ba? Yun nga po si Ishmael. For 13 years, minahal ni Abraham si Ishmael. Na mahal naman talaga niya, anak niya yan, siyempre, tatay yan. Pero sabi ng Diyos, hindi naman daw siya talaga yung pagmana ng covenant. There is only one covenant holder, and that would be his son na ipapanganak pa lang noon ni Sarai. Kaya sa matandang age nila nagbunga, pinanganak si Isaac. Papahabain ko ba to? Alam naman na natin, si Isaac ang tatay ng mga Israelita, mga Hudyo. Sa kabilang banda naman, si Ishmael, di ba, siya po ang pinagmulan ng mga Arab countries. Kaya doon po nagmula yung conflict. Noon pa po yan. At hindi po natatapos yan. Pero may maganda po nangyari during the time of King Cyrus. Ginamit naman si Cyrus, he's a Persian king, para palayain ang mga captives ng mga Israelita sa Babylon. Natatandaan niyo po yan. Ganon din po si Queen Adasa, Adasa, may pangalang babae, Adasa. Pinatawag ni Haring Sarkastes ang pangalan natin, Sarkastes, something like that. Yung kanyang pinakamamahal na si Vashti, Queen Vashti. Nag-refuse si Queen Vashti. Then, sa buong kaharian ng Susa, malapit sa Dura, nagpahanap siya ng lahat ng kababaihan. Then, napili niya isang teenage girl na napakaganda. Adasa ang pangalan. Later on, naging Esther. Ginamit din si Esther para malaman ni Esther through Mordecai na may pinaplano palang masama si Haman laban sa mga Israelites. No? So, ganyan ang relasyon nila. At yung kingdom na yon, kung saan naging reyna si Esther, ay Persia, na ngayon ay modern day Iran. So, po makikita po natin na masyadong ang conflict nila noon pa. Iba nga lang po ang pangalan. Meron pa nga si Daniel habang nananalangin, nagtanong siya sa anghel, bakit natagalan ka? Ba't 21 days kang walang sagot? Ang sabi ng anghel ba naman, hinarang ako ng Prince of Persia. Hindi po literal yun demonic power po yun sa isa sa fallen angel po yun. Pero magtataka po kayo, bakit ginamit yung Prince of Persia? Hindi kaya may kinalaman yan dun sa present Iran? Yan lang po, hanggang tanong lang po ko, ayoko nagsasabi ng ganun to, ayoko. Basta tayo, ito lang po, balik po tayo sa topic, no? Malapit na po matapos, 8 something na tayo dito. Ito po 2026 na ito, ang dami pong nangyari. Ito po ang pinaka-escalating ngayon for me as of now. Itong pagtaas ng langis. Kasi pag ayaw ng Iran ibigay ang mga langis, mahihirapan po tayong lahat. Kayo, may mga sasakyan kayo, yung sa amin papagawa pa lang. Pag papagawa namin yun, okay na. okay na mga langis. Sa awa ng Panginoon. Biyaya ng Panginoon. Ayun lang. No? So, sa lahat po ng ito, bilang mga Kristyano, ano yung magiging tugon natin? Relax and let Jesus handle it. Anyway, kung ganyan po ang escalation, dapat hindi tayo natatakot. Dapat maging excited tayo. Dahil anytime na, kung malapit na po yung senyales, senyales ng second coming na yan Yung shortage, mga ganyan sa langis and all that, you know what? Mga bakbakan ng mga Arab countries, mga laban sa Israel, yan po ay senyales ng second coming. Kung malapit na ang second coming, mas malapit nang mag-rapture. Dadagitin na tayo ng Panginoong Hesukristo to be with Him forever and ever. Hindi ba kayo excited doon? Imbis na matakot kayo yan. Ako hindi ako natatakot. Talaga, totoo lang po. I am so confident. Anytime po magdadagit na si Lord, irarapture na tayo to be with Him forever. Maging ka-good vibes ka na. Always. God bless.